Pero walang pakialam si Camila. Tumingin siya kay Adam at nagsalita ng ilang salita. I need to go. Oras na para umuwi, sabi ni Camila. Ah, well, nice talking to you, sabi ni Adam. Tumango si Camila. Hindi niya pinansin ang dalawang lalaking ito at dumiretso sa backstage para magpalit ng damit. Pero paglabas niya sa backstage, may yamakap sa braso niya. Inikot ni Camila ang kanyang katawan. Malamang, ang nakabunggo niya ay ang lalaki kanina. Sorry, maikling sabi ni Camila. Aalis na sana siya pero hinawakan ng lalaki ang kamay niya. Siyempre, hindi komportable si Camila. Pilit niyang inaalis ang pagkakahawak ni Steven sa kanyang palso. Sapat na malakas para maging mahirap na bitawan. Anong meron sa lalaking ito? Inis na inis si Camila. Matagal na nagkatitigan sina Steven at Camila. Kanya, oo, wala nang pagkakamali. Siya yung babaeng nakasama ko 4 years ago. Bakit siya nandito? Bakit pangit magbihis ng ganito? No wonder parang pamilyar si Russell. Ang boses ng babaeng ito, ang kanyang mga mata, ang hugis ng kanyang mga labi, familiar talaga si Steven. 4 na taon na ang nakalilipas, nang utusan ni Russell ang isang tao na dalhin ang babaeng ito sa villa bilang isang paraan ng pananagutan. Pero hindi pa niya nakikita ang babaeng ito mula noong 4 na taon na ang nakakaraan. Hindi na siya nakarating sa villa. Hinayaan na lang niyang tumira ang babaeng ito at kumuha ng mga regular na ulat kung maluho ang babaeng ito. Pagsasaya sa perang binigay niya, lalo na para sa kanya. Mukhang hindi rin bagay ang babaeng ito at hindi man lang siya sinubukang kontakan minsan. Ngayon, ang pagkakita sa kanya dito ay tiyak na isang malaking pagkabigla kay Steven. Siya ay malamang na pumunta dito sa sediyang alam na ako ay dito. Balak niya akong akitin upang makuha ang aking puso, naisip niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Steven sa malamig na boses. Taliwas sa naisip ni Camila. Pwede mo bang bitawan ang kamay ko? Tanong ni Camila with that irritated expression. Walang pakialam si Steven. Lalong lumakas ang pagkakahawak niya sa kamay ni Camila. Anong ginagawa mo dito? And what are you doing in the skies? Tanong ulit ni Steven. Gusto niya ng matapat na paliwanag. Pero dahil sa sobrang inis ni Camila, at naisip ni Camila na kulang ang lalaking ito, kaya naman, mabilis na naglabas ng mga galaw si Camila. Napatingin siya sa pondian ni Russell, pagkatapos ay sinipa siya ng napakalakas kaya nabitawan ni Russell na hindi pa handa sa pag-atake. Sinulyapan ni Camila si Russell na nahihirapan, at walang iniisip na tumakbo ng mabilis at tumakbo palayo doon. Ikaw, hoy! Nagmura si Steven. Shit! Nakaramdam siya ng pintig ngayon dahil sa pagsipa ng babae. Hindi nagtagal ay lumapit sa kanya si Adam. Natarante siya dahil kanina ay nagmamadaling pumunta sa backstage si Russell. Ngayon ay nakita niya si Russell na may inis na mukha at may kausap. Steven, anong nangyari? Mukhang may sakit ka, tanong niya. Pero hindi pinansin ni Steven ang tanong ni Adam. Nakakonekta ang tawag. Bukas ng hapon, pupunta ako dyan. Siguraduhin mong ang babae ang nasa pwesto niya. Sabi niya sa puntong may matigas na tono. Sinadya ni Amara ang pagkuha ng photographer para kumuha ng litrato sa napakagandang villa na ito. Ipinakita ang lahat ng karangyaan na natatamo niya pagkatapos ay ipapakita sa lahat ng kanyang social media. Siguradong pupurihin siya ng lahat. Tuwang-tuwa si Amara na makuha ang lahat ng atensyon at papuri na iyon mula sa mga estranghero. Si Amara ay palaging nagpapakita ng kanyang kayamanan. Kumilos na parang siya ang reyna na may lahat. Medyo marami ang followers ni Amara sa social media. Nag-post si Amara laban sa backdrop ng karangyang iyon. Hanggang sa natarante siya sa mga taong dumadaan na mukhang busy na busy. Napakaingay ng sitwasyon sa villa ngayon. Tila nagmamadali ang lahat sa paglilinis ng villa. Curious na tanong ni Amara sa dumaang mayordomo. Ano ba? Bakit ang pasok mo bigla? Tanong niya. Lady, pupuntahan ka ni Mr. Russell. Agad na natulala ang katawan ni Amara sa mga sandaling iyon. Nanlaki ang mga mata niya, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Ano, pupunta siya sa akin? Ulit niya. Oo, ginang. Ouch! Paano ito? Hindi niya makita ang mukha ko. O malalaman niyang hindi talaga ako ang babaeng nakasiping niya sa hotel room na iyon 4 years ago. Kailangan kong magtago, pero sa anong dahilan ngayon? Nakaramdam ng matinding gulat si Amara.
Hindi niya gustong mawala ang lahat ng kayamanan na ito. Napatitig si Russell sa marangyang villa na nasa harapan niya. Bumaba siya ng sasakyan at agad na sinalubong ng mayordomo. Mr. Steven, dalhin ko na ang coat mo. Walang masyadong sinabi si Russell. Inabot niya ang itim na coat na suot niya at pumasok sa loob. Lahat ng mga trabahador na nandoon ay tila pumila para salubungin siya na nakayuko ang mga mukha, puno ng kagandahang loob. Nasaan siya? Umalis ba siya kagabi? Tanong ni Steven sa butler. Nasa kwarto si Lady, sir. At kagabi, walang pinuntahan si Lady. She enjoyed her evening with a sumptuous dinner. Kumunot ang noo ni Steven. Tahimik bang umalis ang babae hanggang sa hindi alam ang kanyang pag-alis? Nagiging curious na si Steven. Alam ba niyang darating ako? Tanong ulit ni Steven. Tumango ang mayordoma. Opo, Ginoo. Tell her I come already. Dalhin mo siya sa akin, sabi ni Steven sa butler. Opo, Ginoo. Agad na tinungo ng mayordomo ang silid ng ginang para ihatid ang mensahe. Nasaan si Lady Amara? Tanong ng mayordoma sa kasambahay na naghahanda ng mga pangangailangan ni Amara. Naliligo si Lady Amara, sagot niya. Naliligo, bakit biglang nag-shower? Siya na mukhang maayos. Hindi ba nag-photoshoot si Lady Amara kanina? Tumango ang dalaga. I don't know, sir. Sabi ni Lady Amara, mainit daw ang katawan niya, at gusto niyang maligo ulit. Napabuntong hininga ang mayordomo. Okay, sabihin mo sa kanya na dumating na si Mr. Steven, at hiniling niyang makipagkita kay Lady Amara. Tumango ang dalaga, sasabihin ko sa kanya. Pagkatapos, pumunta ang mayordomo upang sabihin sa kanyang amo. Kumatok, kumatok, kumatok. Kumatok ang katulong sa pinto ng banyo. Lalong nagpanik si Amara sa banyo nang makarinig ng katok sa pinto. Siya ba yun? First, anong gagawin ko ngayon? Think hard, Amara. Thinking out loud. Or all of this will be taken away from you. Ayaw mo namang mangyari yun, diba? Lady Amara, mabilis na lumingon si Amara. Kumbaga, hindi si Steven Richards ang kumatok. Nakahinga ng maluwag si Amara. Ano iyon? Tanong ni Amara mula sa loob ng banyo. Dumating na si Mr. Russell, gusto kanyang makilala, sabi ng katulong. Nanghina ang katawan ni Amara sa narinig. Kinagat niya ang kanyang nail art. Sabihin mo na lang naliligo ako. Oo, ginang. Naliligo po si Lady Sir. Bigla, kumunot ang noo niya. Opo, Ginoo. Bigla siyang naligo. Balak ba niya akong asarin dahil alam niyang pupunta ako para sa kanya? Agad na tumayo si Steven. Nakakadiri babae. Iyon lang ang nasa isip ni Steven. Galit siya sa mga babae, lalo na kung temptress ang babae. Sir, hindi sumagot si Steven. Agad siyang umalis sa lugar. Samantalang si Amara, nagmamadaling lumabas ng banyo ang babae nang marinig niyang umalis na si Steven. I have to get out of here. He can come anytime. Baka mamayang gabi ay babalik siya para makita ako. I don't want to risk na malaman niya. More I go from here. At least, makabili ng oras at hindi malalaman ni Russell na hindi ako ang babaeng nakasiping niya 4 years ago. Nakahinga ng maluwag si Amara. Nasa sasakyan siya ngayon. Samantala, sa hotel siya matutulog. Not a big deal dahil marami siyang pera sa kanyang bank account. Ang lahat ng ito, syempre, ay ang mga buwanang bayarin na ipinapadala sa kanya ni Steven. I'm grateful. Makakatakas pa ako sa precarious na sitwasyon na yan. Anyway, I have to keep Russell thinking I'm Camila. That way, the money will always flow for me. Ngumiti ng nakakaloko si Amara. Hindi niya ipaalam kay Russell na kung tutuusin, ang babaeng nakasiping niya ay ang dati niyang kaibigan na si Camila. Kapag nalaman ito ni Russell, tiyak na masusumpa siya at masisipa kaagad sa marangyang villa. Lahat ng pera ay kukumpiskahin. Pagkatapos ay hahanapin ni Russell si Camila at ibibigay ang lahat ng luho na iyon kay Camila. Sa pag-iisip pa lang, nararamdaman na ni Amara na kumukulo ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Hindi, hanggang sa araw ng katapusan, hindi ko hahayaang mangyari ito. Hindi matutuwa si Camila. I love watching her suffer. Being the butt of jokes for having the quintuplets without a father, and living in na babagay sa kanya ang kahirapan. Nakauwi na ako, sabi ni Camila. Muli, nabigo si Camila na makahanap ng trabaho.
Tuwang-tuwa siya dahil tinawag siya para mag-interview. Ngunit ito ay nabigo, bagamat nakaramdam siya ng pagod, nanatiling masigasig si Camila. Hindi siya sumuko. Dumating ang ina upang batiin siya. Ganoon din ang 5 anak niya na laging matiyagang naghihintay sa pagdating ni Camila. Mommy, angels! Niyakap ni Camila ang kanyang mga quintuplets. Naging mandatory ito para kay Camila. Nag-init ang kanyang puso at ang kanyang mga anak ay gustong-gustong yamakap sa kanya. Camila, eto, inumin mo. Sinadya ka ng mga anak mo na gumawa ng gatas. Inaalagaan ka talaga nila, sabi ng ina ni Camila. Natigilan si Camila. Ah, ganun ba? Ginawa ito ng mga anghel ko para kay mommy. Lalong lumawak ang ngiti ni Camila. We specially made it for you, mommy. Hindi naman magulo ang kusina. Nilinis namin ito kaagad pagkatapos, para hindi ka na mapagod sa paglilinis ng mga kalat doon. Nagsumikap ka ngayon. Proud na proud kami sa iyo, sabi ng isa sa kanyang pinakamamahal na sanggol. Pagkatapos, nakakuha si Camila ng mga halik mula sa kanila. Gusto ko rin humulik. Nag-aagawan sila para halikan si Camila. Napatawa na lang si Camila. Ah, ang kanyang mga anak ay maaaring palaging isang aliw para sa kanyang malungkot. Parang excited ang lahat. Nakapila ang mga quintuplet. Isa-isang kinurap ni Camila ang magagandang mukha ng kanyang anak, saka sinimulang halikan ang buong mukha nito. Simula sa noo, sa mataba na pisngi, sa dulo ng maliit na ilong, at sa labi. Ngunit may napagtanto si Camila. Siya tinitigan ng matagal ang mukha ng isa niyang anak na babae. Ano po, mommy? Ayos ka lang ba? Tanong ng isang bata. Yung mga mukha nila, bakit parang ang baliw na nasa bar that time? Naisip niya. Ngunit pagkatapos ay umiling si Camila. Hindi, imposible, nagkataon lang. Ah, sa wakas, nagliwanag ang mukha ni Camila. Dumaan na siya sa yugto ng pakikipanayam at nakatanggap lang ng balita na tinanggap siya upang magtrabaho bilang isang clerk sa isang malaking kumpanya na Richards Group. Bukas ay maaaring magsimulang magtrabaho si Camila. Napakasaya niya dahil pagkatapos ng mahabang panahon. Sa wakas, natanggap siya sa trabaho. Hindi na kailangang mag-alala ni Camila tungkol sa pera. Ang sweldo na iniaalok ay sapat na upang matustusan ang kanyang buwanang pamumuhay. Ibibigay ko ang aking makakaya. Excited na sabi ni Camila habang nakataas ang kamao sa ere. Napatingin si Camila sa relo na nasa kamay niya. Ah, hindi. Oh, Lord, this time na. Mail late na ako. Pagmamaktol ni Camila sa daan. Naging magulo ang kanyang maayos na anyo dahil sa pagmamadali sa pagtakbo. Excuse me, gusto kong pumasa. I'm too late. Please, excuse me. Pinutol ni Camila ang dagat ng mga tao sa estasyon ng tren na ito sa kanyang natarantang ekspresyon. First time niyang magtrabaho, at late na siya. Camila, napakatanga, bakit ang aga mong gumising? Sa wakas, pagkatapos tumakbo na parang baliw, dumating si Camila. Ha! Sa wakas, tumakbo ulit si Camila, workspace sa itaas. Habang hinihintay niyang bumukas ang elevator, may sumulpat sa likod, tapos tumabi sa kanya. Lumingon si Camila. Noong una, gusto niyang kumustahin. Ngunit nang makita niya kung sino ang matangkad na gwapong lalaki sa tabi niya, agad na umirap si Camila. Bakit kailangan ko siya makilala ulit? Nagulat si Camila. Ang lalaking ito ang nakakainis sa bar. So, empleyado din siya dito. Anong malas ang aking kapalaran? Bakit ang liit ng mundong ito? Sa wakas bumukas ang elevator. Pumasok si Camila sa loob, kasama si Steven. Napatingin si Russell sa babaeng katabi niya na kakaiba ang kinikilos. Lumayo siya sa kanya at sinubukang takpan ng bag ang mukha niya. Pilit na umiiwas nang tumingin si Russell sa kanya. Kinaikit ni Steven ang kanyang mga mata. Imbestigahan si Camila, parang pamilyar siya sa figure ng babaeng ito. Ting! Hanggang sa wakas, bumukas ang elevator, at si Camila, walang sinasabi, dirdiretsong lumabas. Tumakbo ng mas mabilis hanggat maaari, iniwan si Russell, na sa wakas ay natanto ang isang bagay. Yung babae, anong ginagawa niya dito? Siguro sinadya ng babaeng yun na magtrabaho dito para maging malapit sa akin. I'm pretty sure, she's always looking for opportunities to do that. Third, ship woman. Katatapos lang ng lunchtime.
Babalik na sana si Camila sa trabaho kung hindi lang may hamarang sa kanya sa kalagitnaan. Camila, may tumawag. Huminto si Camila sa kanyang kinatatayuan. Ito ang manager sa kanyang dibisyon. Magandang araw po sir. May maitutulong po ba ako? Magalang na tanong ni Camila. Isang mapanuksong ngiti ang ibinigay ng manager. Napagtatanto yun may mali, gusto ni Camila na mabilis na makaalis doon. Si Camila ay naglagay ng kanyang pekeng ngiti. Nakaramdam siya ng awkward sa sitwasyong kinalalagyan niya. Honestly, Camila, you are very beautiful. The most beautiful woman I've ever seen, walang hiya niyang puri. Ah, sir, kailangan ko pong matapos agad ang mga nakatambak kong trabaho. Nagmamadaling umalis si Camila, ngunit hinawakan ang kanyang kamay. Camila, oh Camila, huwag kang ganyan. Boss mo ako, wala kang dapat matakot. Listen, I want to invite you to have a romantic and luxurious dinner at a 5-star restaurant. After that, we will stay at the hotel. I was tempted by that curvy body. You look so hot. Hooked up seems like a magandang ideya, hindi ba? Confident na sabi ng manager sabay kindat. Magaspang na kumalas si Camila sa pagkakahawak ng manager. Hindi na siya friendly. Masher lang pala siya. Ginagamit ang kanyang posisyon para sa mga maruruming bagay. Sir, I am trying to be polite because you are my boss. And I still feel in the office environment. I try to be professional. But you yourself are being unprofessional by inviting me to do disgusting things, not with work intentions, mariing sabi ni Camila. Ang manager, syempre, ay nagalit sa pagpapahiya ni Camila. Laminggalinga siya sa paligid para masiguradong walang nakamasid, saka kinulong si Camila sa kanyang katawan, na tiyak na mas malaki kaysa kay Camila, na isang babae lamang. Makinig ka, ayokong mabastos ka. Mamayang gabi, samahan mo akong maghapunan at makipagtalik sa akin. Pananakot niya, naningkit ang kanyang mga mata, magbigay ng mga pagbabanta, ngunit hindi ganoon kaina si Camila. Manager, nakikita ko ang iyong napaka-unmanly na tugon mag-alinlangan kung mayroon kang mahusay na mga kasanayan upang masiyahan ako sa kama. Sigurado ka bang mabubusog mo ang partner mo? Muling sabi ni Camila para ipahiya ang manager. Malapit na ang galit niya kaya hindi natakot si Camila na sabihin iyon. Ikaw, sasampalin na sana ng manager si Camila sa pisngi pero hindi niya ginawa dahil may dumaan pang empleyado. Mabilis siyang lumayo kay Camila na mapanghamong tingin. Ikaw, mag-iingat ka na lang mamaya. Magkakalculation ako sayo. Pagkatapos, umalis ang manager na galit kay Camila. Pinababa talaga ni Camila ang pride niya. Tiningnan ni Camila ang pag-alis ng manager na may inis na tingin. Nakakuyong pa ang mga kamay niya sa mga kamao. Walang hiya na matanda. Umalis si Camila para bumalik sa kanyang trabaho. Samantala, nakita ni Steven ang nangyayari sa pagitan ni Camila at ng manager. Naririnig niya ang bawat pag-uusap nila. Camila, tawag ng manager sa mapait na tono. Halatang naiinis pa rin siya sa babaeng ito at gusto niyang bigyan ng leksyon. Inalis ni Camila ang tingin sa screen ng PC, saka tumayo. Opo, Ginoo, maaari ba kitang tulungan? Si Camila ay pagiging profesional. Ikaw, maglinis ka na ng palikuran. Palikuran ng lalaki, hanggang sa malinis na. Kung hindi, hindi ka makakauwi, utos ng manager na ikinatulala ni Camila. Naglilinis ng palikuran, sir. Pero wala sa aking pananagutan. Bilasan mo at gawin mo ngayon din. Nagmamadaling nagsalita ang manager, na pinutol si Camila, na akmang magpo-protesta. Matapos ibigay ang katawa-tawang gawain iyon kay Camila, bumalik ang manager sa kanyang silid. Mula sa loob, patuloy na tinatitigan ng lalaki si Camila sa pamamagitan ng glass wall na may singkit na mga mata. Ibinaba ni Camila ang kanyang ulo. First day pa lang at sobrang malas ko. Anong masamang araw? Walang ibang pagpipilian si Camila. Sa wakas ay nagawa niya ang trabaho ng manager. Ayaw niyang magkaroon ng gulo at tuluyang mawalan ng trabaho. Ang hirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. Dapat mag-ingat si Camila. Mabilis na naglakad si Camila sa inis patungo sa banyo ng mga lalaki. Buti na lang at walang tao sa banyo. At bakit kailangang banyo ng mga lalaki ang linisin ko? Hindi maintindihan ni Camila ang isip ng nakakainis na pangit na manager na iyon. Pumasok si Camila sa loob at isinara ang pinto.
Kanina lang kukunin ni Camila ang kanyang gamit para maglinis ng inidoro. Biglang may pumasok. Nagkatitigan si Camila at ang lalaki. Bakit kailangan pa natin siyang makilala? Bakit laging nasa tabi ko ngayon ang malas? Nagulat si Russell nang makita si Camila sa banyo ng mga lalaki. Siya, na may sariling paraan ng pag-iisip, ay agad na tumingin kay Camila na may probang at appraising look. Ano, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Tanong niya. Kahit na sinundan mo ako hanggang sa banyo. Noon, sumunod ka sa bar. Tapos nakita kita sa kumpanya. Ang masama pa, sinundan mo ako sa banyo. Alam kong gusto mo akong mapalapit at gumawa ng iba't ibang bagay. Ways to seduce me. Pero hindi mo ba naisip na sobra na to? Nakanganga si Camila. Ano ang pinagsasabi nitong lalaking ito? Sir, hindi ko po alam kung sino kayo. Simula nung una tayong magkita. Lagi kang rumble. Nagpapanggap kang kilala mo ako kahit hindi kita lubusang kilala. Actually, eto, sino ba ang may balak na lapitan? At ano ang sinabi mo? Sinundan kita. Running here to peep on you. Humalaklak si Camila na parang minamaliit si Russell. You are very handsome but unfortunately too narcissistic, sir. Thinking that women are after you. After all, bumaba ang tingin ni Camila. Sinundan ni Steven ng tingin si Camila. By reflex, tinakpa ni Russell ang tinatitigan ni Camila. Ano ang nakikita mo? Malamig na tanong ni Russell. Are you so big and mighty that I would even take silip at you? I'm not sure, sabi ni Camila habang kibat balikat. Naglalagay ng hindi siguradong mukha habang nakatingin kay Russell, na natigilan matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Ikaw, balak ni Russell na hawakan ang kamay ni Camila, ngunit mabilis na lumabas ng toilet si Camila. Nakakainis na lalaki, nakakainis na narcissist. Itutuloy.